Next. So, exceptional communication. Effective communication is key to excellent customer staff. Ensure staff is approachable and readily available to assist customers. Encourage them to actively listen to customer concerns and address them promptly and courteously. So, yun na nga po. So, karamihan po kasi sa mga staff, hindi naman po nila lahat ko. So, karamihan na naman po, is talagang magagaling po sila, knowledgeable sila, informative po sila, meaning makakapag-provide po sila ng mga magandang information sa mga customers. Kaso nga lang po, ang problema po kasi sa kanila is minsan po is hindi sila approachable, minsan po mainit ang ulo, masungit. So, paano po sila makakapag-attract ng maraming customer if ganun po yung ugali nila? Ano po? So, kailangan po is matalino ka na, mabait ka pa, approachable ka pa, tapos lagi ka pang nakangiti. So, meaning, madali ka malalapitan ng ating mga customers. So, next naman po is office workshops and educational resources. Many customers are new to gardening and may appreciate the opportunity to learn. Organize workshops, seminars, or provide educational resources in store and online, including video and how to guides. This enhances their customers' knowledge and fosters a sense of community around your nursery. So, yun na nga po, ang pinakamaganda po niya kapag mag-start ka po ng mga nursery business is makapag-conduct ka po muna ng mga workshops and educational resources para po makapag-engganyo ka po ng mga customers. Ano po? So, una po is, pag nag-start ka po ng nursery business, what if mag-conduct ka po ng workshops kung paano po magtanim from seed to tree? Tapos, maaari po kung magawa ka po ng mga workshops kung paano po mag-apply ng mga fertilizer para po hindi ma-over sa pag-apply po ng mga fertilizers, be it organic or inorganic. Ano po? Next naman po is paano po proper taking good care of plants. Ano po? Tapos po niyan is mangyayari po nito is in that way, marami po tayong customers na iengganyo. Ano po? Meaning po is, if natuto po sila, sige naman na lang. If natuto po silang mag-alaga po ng tama ng kanilang mga halaman is, matututo po sila. Tapos, maiengganyo po sila magtanim ng iba't ibang klase ng halaman. Maaari pong mga gulay-gulay, mga prutas, mga puno, o kaya mga bulaklak, or maaari rin mga aromatics, mga spices, kagaya ng mga pepper, sili, garlic, onion, at iba pa po. Ano po? Next is inventory management. So, ito po yung isa sa mga pinakang mahalagang mga bagay kapag magkakanda ka po ng isang nursery business. Unang-una po, what if mayroon ka pong mga ads sa Facebook, sa YouTube na mayroon kang gantong isang halaman. Tapos, pagpunta naman po ng customer sa lugar mo is, tapos pagkatapos po nito is, kunwari po niyan is, yun na nga po, for example, nag-post ka po sa Facebook, YouTube, mga ganong mga online platforms, TikTok na meron ka pong ganong halaman. Tapos pagkatingin naman po sa inventory mo is wala pala nung nandun na yung customer. So meaning, ibig sabihin, ay hindi pala reliable itong store na to. Ay hindi pala reliable itong business na to. Paano kunwari yung isang customer na yun nag-travel pa ng pagkalayo-layo para lang makapunta sa nursery mo, na tapos kailangan niya yung halaman na yun kasi wala siyang mabila sa malapit na lugar. So, makakapagbigay pa sila ng pangit na feedback. Ano po? So, bago po tayo mag-conduct po ng nursery business, siguraduhin po natin na mamamanage po natin ng maayos yung ating inventory. Alam po natin yung stocks, kung ilan po yung ganong seeds natin, ilan po yung ganong fertilizers natin, ilan po yung ganong mga pasaw natin, mga containers, kung meron po ba tayong ganong plants. In that way, mas makakasiguro po tayo na hindi po masasayang ang oras ng ating mga customer at hindi rin po tayo mabibigyan ng pangit na feedback or review ng isang customer. Ano po? Next is loyalty program. So, ito na nga po, kagaya nga po sinasabi ko. For example nga po, meron po tayong customer na bumili, tapos natuwa po siya sa ating service, natuwa rin po siya sa kalidad ng ating produkto, tapos bumili po siya sa ating nursery business ng let's say 2 to 5 times na ulit. Kunwari po, sa isang buwan nakakabili siya ng mga 2, sa isang buwan nakakabili siya ng 3, tapos
sunod-sunod pa po yun. Meaning, loyal po siya sa ating business. Ano po? So, ano po ba ang magandang gawin natin sa mga loyal customers? So, syempre, bibigyan po sila natin ng mga loyalty programs. Kung saan, if, for example, nakabili ka ng mga product sa ating lugar ng 5 consecutive months, meaning, bibigyan po natin siya ng isang maganda-gandang freebies. Ano po? Kunwari po is nang bibigay po tayo ng libreng ornamental plant, maaaring magbigay po tayo ng mga fertilizers, magbigay po tayo ng mga insecticide, mga pesticides, and so on and so forth po. Ano, in that way, mas matutuwa po yung ating customers sa ating business at lalo pa siyang mahihikayat na bumili ng ating mga produkto. Next naman po is flexibility and return policy. So, for example naman po, nagbili po si customer. Tapos, maganda po yung halaman. Tapos, pagdating po sa kanilang halaman, sa kanilang lugar is hindi niya po masyadong naalagaan kasi maaari pong busy po siya sa ibang mga bagay, kagaya po sa work, o kaya sa mga anak niya, o kaya sa mga trabahong bahay. Tapos, hindi niya po naalagaan yung kanyang halaman, tapos namatay po. So meaning po niyan, maaari pong isisi po niya sa atin na namatay po yung halaman niya kahit hindi niya po masyadong naalagaan. So magkakaroon po tayo ngayon ng return policy kung saan, for example, maaari po tayong magbigay ng 30 days policy na siyang maaaring if yung halaman is namatay within those 30 days is pwede pong palitan po natin siya ng bago. O kaya magbigay po tayo ng mga information kung paano po ba may ensure na mabubuhay po yung halaman na yun sa lugar na daw. Kunwari po, for example, alamin po natin yung soil pH ng halaman na pagtataniman niya para alam din po natin kung ano po ba yung mga dapat na halaman na itanim doon sa kanyang lugar. So, ayan na nga po. So, kailangan nga po niyan is, depende rin naman po sa halaman. If meron po kasi mga halaman na mga ilang days o kaya ilang weeks bago siya makapag-cope up sa environment na nilipatan niya po. Next naman po is online presence. So, ito na po yung pinakamahalaga if magkakanda ka po ng nursery business. So, kasi sa panahon po ngayon is, naman po natin na halos lahat ng mga tao ngayon is meron na pong mga mobile phones, be it mga bata or hanggang sa matatanda na po. So, unang-una po sa lahat is kailangan po natin magkaroon ng mga page, kunwari po sa Facebook, para makapaggawa po tayo ng mga ads, mga advertisements, para mas makilala po yung ating nursery business. Be it dito po sa malapit sa ating lugar o kaya sa mga malayo pang lugar. Tapos po niyan, magbibigay po tayo ng mga promos doon kung saan if nakabili ka ng ganitong mga bagay, mga produkto is magkakaroon ka ng discount, o kaya if nakabili ka ng ganito karaming produkto, let's say for example, if nakabili ka ng worth 5,000 pesos na product sa lugar namin is maaari kang magbigay ng panibagong mga freebies, mga coupons, mga vouchers para po mas maengganyo po yung ating mga customer. Next naman po is solicit feedback. So ito na po yung isa rin po sa mahalaga if mag-i-start ka po ng nursery business. So kailangan po magkaroon po tayo ng feedback box. Kunwari po maglalagay po tayo dito sa ating let's say meron po tayong stock dito tapos meron po siyang counter dyan kung saan meron po tayong feedback box. Para in that way, alam po ng ating mga customer, for example, kunwari po, nagustuhan po ng customer yung servisyo ng isang stock na ito. So, isusulit na po yun. Tapos, maaari pong mag-post or magsulat po siya ng mga pwede pa pong i-improve ng stock or yung pong business po natin. So, in that way, so, sabi nga po sa kasabihan, dapat ang isang tao is matuto makapag-adapt sa criticism. Kasi po, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ng isang tao po ay kinikriticize kasi mali po siya. Minsan, kinikriticize po natin ng isang tao para maitama siya. So, yun na po. Doon na po natatapos ang aking topic. So, if there is any questions, leave in the comments and I'll be
happy to reply ano po. So, if meron po kayong mga gustong itanungin, meron po kayong gustong i-suggest, o kung ano pa man po na tungkol sa ating plant nursery is, maaari po kayong mag-reach out sa akin para po ma-replyan ko kayo at matulungan ko kayo. So, ito po yung mga sources po ng aking mga pinagkuhaan sa aking report at quotations po. If every plant has its own requirements in order to grow, and so do people. Ano po? So, for example po, yung mga halaman po natin, meron po mga requirements niya. Kunwari po, ano po ba yung nire-required na nutrients ang kailangan niya na NPK? Kunwari, nitrogen, phosphorus, and potassium. Tapos, ano na po nire-required na soil pH niya? Kasi ano po yung nire-required na type of soil ang kailangan niyang pag taniman. So, kagaya po ng tao, minsan po may mga tao rin po na kailangan po ng mga unting push lang para po mag-succeed sila sa kanilang mga gusto sa buhay. Minsan kailangan din po ng unting guidance, minsan po kailangan din po ng unting sipag. Ano po? So, yun lamang po. Doon na po nagtatapos ang aking report. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.